Hello everyone. Kamusta na lahat? Dito na naman ako para magbahagi sa inyo ng mga kwento tungkol sa nangyayari sa buhay ko. But like I said, my name is Regina Rodriguez and I lost my father December 25, 1973, so 50 years, and then my stepfather lost December 22, what do you call this, 2017, and my daughter, I lost my daughter last year, April 17, 2022. That's Easter time, and my Easter Sunday, and my mom just passed away last week, November 7. So, ang dami ng sakit sa puso, pero kahit na alam kong mga mahal ko sila sa lahat sa buhay, ang pagkawala ng anak ko, yun ang pinaka masakit sa akin. Anyway, tinatapos ko lang tong video ko about my nanay kasi nanay, gusto kong i-divert muna yung about my daughter para maka-function ako tungkol kay nanay. Nanay already, rest, iayos na siya, maayos na yung pinaglagyan niya. Nasa Loyola Marikina na siya ngayon kasama na ng tatay ko. So, sa awa ng Diyos, nabigyan naman namin siya ng magandang service. Maayos yung pagkawala ni nanay. Like I said, sa mga nakaraan kong video na nawala si nanay na, talagang nag-suffer siya. But on her last day, at least she's in peace. Hindi naman siya nahirapan ng husto, I think. Although kasi coma na siya that time. So at least she didn't suffer that much na like hirap na hirap siya sa pagkawala niya. So kahit pa paano, it's a big help for us. Anyway, nasira kasi yung isa kong phone. I already done this video, but the thing is, nagkaroon ng technical problem dun sa iPhone ko. So, I'm using my Samsung right now. So, hopefully, this one is gonna be okay. Anyway, we were talking about about nanay's when she was still here, kung paano siya yung kwento niya kung bakit siya maraming sakit sa katawan na actually hindi naman natin sure kung dahil sa sobrang pagtatrabaho, maybe, but who knows, di ba? Kasi depende yan kung ano yung binigay sa atin na end mo, yung destiny mo dito sa mundo. But anyway, nanay been suffer since she was young kasi pinanganak siya during war, May 15, 1942. So, in the middle ng war yan. So, but she survived during that time. Kahit na kinukwento niya sa amin na kwento ng mga parent niya na she survived sa mga kung ano-ano lang doon sa forest, Ang tatay niya daw ay sundalo, ang nanay niya maganda ang buhay, but pag war, wala nang magandang buhay. Anyway, ang memory ni nanay during that time is may apat siyang kapatid. Apat silang magkakapatid. Siya yung panganay. And then, after the war, namatay yung nanay niya sa sakit. I don't know kung ano yung sakit ng nanay niya. Hindi na rin ma-explain ni nanay. So, yung mga kapatid niya, actually, hindi niya matandaan kung ano yung pangalan nila eksakto kasi si nanay lang siya survivor yan nabuhay siya ng walang supervision ng mga magulang, wala nagpalaki sa kanya. She's orphan kung tutuusin, pero
hindi siya nagpunta sa mga orphanage na place, but she decided to, I think the age, kasi sabi niya sa amin namatay ang nanay niya is about 4, 5, but I doubt it because apat sila. Probably she's about 6, 7, something like that. Kasi baby daw yung last niyang kapatid. Since daw nung matay yung nanay niya, yung tatay niya hindi na move forward. So basically, napabayaan na sila. So they decided na ipamigay sila kung sinong kamag-anak. But hindi siya naging happy. Syempre, because during that time, iba pa ang buhay. Uh, Uso pa yung mga slavery sa atin pagka ganyang mga ulila na kayo. Yung ibang swerte mo kung mababait yung kamag-anak, but according to her, nahirapan siya. Of course, kahit maayos ang ano nila sa iyo, you will never get satisfied because iba yung magulang na magte-take care sa iyo. You always looking for your parent na mas confident ka. Syempre, um, it will never get enough na, you know, na na feeling pag wala ang magulang. Because I know the feeling because I grow up like that. Anyway, sabi niya sa amin, ang kwento niya, uh, since nahirapan siya sa mga kamag-anak, di ko alam kung, sabi niya sa amin, 10 years old siya when she decided to go to Manila. Kasi nanay is from Iloilo, so hindi niya man niya alam kung sino yung mga kamag-anak niya. But she was telling us na uh, pag pupunta siya doon, matatandaan niya. But it's really hard to, you know, believe that. Plus, yung mga pangalan nila, hindi niya matandaan kung ano. But yung kinikerry niyang apelido, pangalan is, hopefully tama yun. Kasi we have no idea what's really, you know, yung totoo. Kasi wala naman kami nakita sa yung birth certificate niya during that time. So, talagang unknown siya. Anyway, sabi niya nung nahirapan na siya, meron siya nakakilalang tao na, I don't know, kamag-anak niya or something. So, she decided na sumama sa Manila. Parang stowaway si nanay. So, sabi namin, ang kwento niya sa amin, she's only about 10 years old during that time. So, who knows kung 10 years old nga siya. But anyway, pero magaling si nanay kahit di nakapag-aral. Marunong siya magbilang, marunong siyang, you know, alam niya yung mga dates, you know, birthday niya, alam niya. So probably, you know, so hindi mo siya maloloko sa, lalo na pagdating sa pera, alam niya talaga kahit gaano karami pa yan, alam niya bilangin. Anyway, so she decided to go to Manila. Nung nasa Manila siya, hindi naman siya naging okay din, naging maayos na buhay. Siyempre, what do you expect? Wala siyang pinag-aralan. Nakitira siya sa mga kamag-anak daw niya yun. I don't know kung uncle niya ba yun, sinabi niya. Kasi kinukwento niya sa amin yung buhay niya, how, you know, how hard. So anyway, nung ginawa siyang, syempre, helper. So, uh, that's the time na na-meet niya ang tatay ko. Pero si nanay, I think 15 years old nang magkaanak siya. So basically, kung 10 years old siya dumating doon, after a couple of years, din siya nag-suffer doon sa whoever na nagkup-kup sa kanya. So we never know kung totoong 10, 12, 13, you know. Pero sabi niya, yun ang kwento niya. So, na-meet niya si tatay ko. Tatay is from Bicol, pumunta Maynila para mag-aral, pero hindi naman nag-aral, nag-asawa. Nakita niya si nanay ko kasi syempre naawa siya sa nanay ko. Dahil ang nanay ko is very sad ang story. So, syempre mga bata pa yan. So, si nanay gusto niyang makahanap ng taong makakapitan niya, at saka super bait naman kasi talaga ng tatay ko, wala namang hindi magkakagusto sa kanya. That's our memory to tatay. He's very responsible person. He's a loving father. He is a loving husband. Talagang
na-enjoy din namin yung time na naandyan si tatay. So, uh, kami rin, during buhay si tatay, yun din ang time na nag-enjoy kami kasi according to nanay, 15 years niya lang kasama si tatay ko, not even. Um, Doon lang nag-enjoy yung buhay niya. Pero syempre, hindi naman natin control yung buhay. When your time come, your time, you cannot prevent that kahit anong gawin mo pang um, kahit anong gawin mong stop o whatever. Kasi wala, talagang when your time, it's time. Kaya ayun, so nagkaanak si nanay ng ang nanay ko is, nung natatandaan ko, ang memory ko kay nanay when she was young, I mean, when we were young, si nanay, housewife lang yan. Pero, she's very masipag, very productive. Kasi, ang tatay ko, mekaniko siya, at the same time, driver siya, syempre. Yun ang trabaho ni tatay during that time. So, yun ang inaaral niya noon, being mechanic. But, he's a very good mechanic actually. Ang dami kong natatandaan ng mga tao na yung mga sasakyan nila hindi na tumatakbo, pero tatay is can able to fix it. So, uh, talagang mahal na mahal siya ng mga tao, tsaka nakita ko kung gaano siya nirerespeto ng mga tao. Talagang iba yung tatay ko, napakabait niyang tao. Kaya nung nawala siya, oh my God, ang daming tao. Parang sa anak ko, natutuwa naman ako kasi nakita ko yung funeral ni tatay noon na talagang sobrang daming tao kahit sa daan. Kasi ganun yata pagka ang tao ay may mabuting loob. Kaya yung last day mo, ang daming tao para sa'yo. So anyway, nung kinukwento ni nanay when we were young na kahit na nasa bahay lang siya, kung ano yung ma-provide ni tatay na titirahan namin, actually kasi noon hindi pa naman uso yung mga squatter ng mga dikit-dikit na bahay. But anyway, maraming magandang loob na naging amo si tatay na binigyan kami ng lugar para doon kami tumira. Anyway, may mga lupa kasi sila. So anyway, ang natatandaan ko noon, nanay is very masipag talaga. Maayos yung bahay namin, hindi kami pwedeng madumi na bata, hindi kami pwedeng pakalat-kalat sa kalye. Masyadong si nanay, masyado siyang overprotective sa amin at saka madisiplinary siya. Talagang hindi ka pwedeng abutin ka sa labas ng dilim, talagang lang, namamalo talaga ang nanay. Kaya yun naman kasi ang way natin sa Pilipinas. Anyway, um, yung bahay namin kahit na hindi maganda, naaayos niya yun, ginagawa niya yun. Parang karpentero si nanay eh. Nagagawa niya, nadudugtungan niya, nalalagyan niya ng mga patio. Tapos lahat ng part ng bahay namin may use. Kasi yung ilalim ng bahay namin is may mga manukan, siya lang yung gagawa ng mga patio namin doon. Tapos lalagyan niya ng manok under. Tapos yung backyard namin, yung bakod namin, ang ginagawa niya, tinaniman niya ng mga kamuting kahoy kasi wala naman kami pambili ng mga woods to uh, ni tatay itayo doon. So siya na talagang gumagawa kamuting kahoy para pag lumaki na siya, may use din, kakainin namin. Tapos gumawa siya ng parang pond na pero walang fish kasi ang ginawa niya, nagtanim siya ng kangkong kasi may baboy kami sa backyard. So, yun ang pinapakain niya actually, tsaka yung mga saging-saging, niluluto niya yun kasi wala naman siyang pambili ng mga pagkain ng mga alaga na mga baboy, gano'n. Pero ang baboy niya is isa, dalawa lang, din naman madami kasi madumi yun, mabaho. Anyway, hanggang ganun lang, isa-isa, dalawa, pag lumaki na bibenta niya na, ikakatayin, or at least meron kami. Tapos, yun ang ni nanay. Tapos, ang dami niyang tanim, hindi namin kailangan bumili ng, ng mga gulay. Nasa kanya lahat ng tanim, may balag kami lahat. Um,
pati yung mga kamote, lahat yan. Yan yung mga pagkain namin nung bata kami para kaming mga katutubo ng bata. Pero, masaya kami kasi marunong si tatay magdala ng pamilya. Napaka, ni tatay, bait na tao. So anyway, aside from that, na I remember when we were young, tatay is only a driver pero every weekend we go ano kami na mamasyal kami. Kaya lang kawawa ang tatay ko kasi dinadrop off niya kami sa mga resort, na drop off niya kami kasi para makapag-swimming kami. Ng early morning yon, madaling araw, tapos magtatrabaho pa siya, magpapasada pa siya ng taxi, tapos babalikan niya kami sa hapon, siguro mga lunch or 3 o'clock, I don't know. Basta alam ko babalik siya ng early afternoon. So, magjo-join na siya sa amin. Tapos si nanay ko bago, pagka ganun, Friday pa lang yan, nagpe-prepare na siya ng pagkain namin para may baon kami. Kasi hindi naman kami kaya i-provide ng magulang namin. But very exciting ang buhay namin, masaya. Kasi nag enjoy kami kahit na hindi kami mayaman, kahit mahirap lang kami, we enjoy. Tapos talagang we enjoy the Christmas and New Year, we celebrate that. Tatay is always have something, silang dalawa ni nanay. Kaya alam namin yung mga Santa present kasi kahit chocolates or pera, piso, yung pinakamalaki. Tapos yung mga fruits, yun lang naman nilalagay nila sa stocking namin. Pero sa bata, isa big na yan, big deal na yan. So talagang yan ang pinasdan ko rin sa anak ko when I have my own kid. So, yun ang nangyari during that time. Masaya kami kahit papano. Kaya lang talagang ganun ang buhay. Nawala si tatay at the age of 34. So, talagang na-stop ang mundo namin lahat. Nawala lahat yung mga na-experience namin masasaya noon kasi I remember yung tatay ko pag andyan siya, anim kami, lahat kami nakakandong kay tatay hanggang balikat niya, Tapos, ang nakakatuwa noon, pagdadating siya, unahan kami sa pagmano, nagko-contest kami, tapos merong mga, yung bunso, nagrereklamo, iiyak, pag hindi siya naunang magmano, so ang gagawin ni tatay, uulitin, take to yung aming pagmano, kailangan hindi namin siya mabit, yung bunso. Alam mo, nakakatuwa, maganda, napaka saya ng ganun. Simpleng buhay pero masaya. So anyway, nung nag-stop yung mundo namin, si nanay ko, kawawa yan kasi hindi niya alam kung paano niya kami bubuhayin. Actually, she decided na hatiin kami, yung kalahati, ibigay sa kamag-anak ni tatay ko, yung kalahati, hindi ko alam kung anong plan niya during that time. So anyway, ang kalahating idadali niya sa kamag-anak, hindi ako kasama doon. Tatlo sila, yung mga kapatid ko, tapos ako, at saka yung isa kong kapatid na, I don't know kung ano, basta hati yun eh. Anyway, ako, maraming gusto kumuha sa akin nung bata ako, pero mga kaibigan, may kaibigan sila na family friend namin na gustong-gusto ako yun. Pero, nag-try ako, pero syempre hindi ako sanay sa ganong buhay. Yung maalis ka sa pamilya mo. So, hindi rin ako nagtagal doon kasi talagang, kasi sinanay yung mga dinala niyang anak niya sa probinsya, hindi tinanggap kasi hindi ko naman sila masisi, baka mahirap din sila, hindi natin alam. Tsaka it's a big responsibility kung iiwanan mo yung tatlong bata. That's, it's hard. So, bumalik sila, which is tama yun na nakabalik dahil otherwise magkakahiwalay na kami. So, yung kapatid ko kasing panganay is very young when tatay passed kasi she's only like 13 years old probably. Grade 6 lang siya nun, alam ko eh. But, she's very, yung maabilidad siya. She's, very responsible na kapatid.
So, dalawa sila actually ng ate ko, yung second. Sila yung talagang tumulong sa amin, naggabay sa amin hanggang sa, we can, stand by our own, Kaya, ang during that time, nanay ko, when tatay passed, talagang pinasok niya lahat ng trabaho. Lahat talagang, it's very sad kasi nanay is lahat syempre wala siyang pinag-aralan, anong papasokin niyang trabaho, di syempre yung pinakamahirap. So natatandaan ko noon yung bunso kong kapatid, yung pinakabunso namin, she's only 3 years old. So, sumasama siya kay nanay hanggang gabi yan. Nagtatrabaho si nanay. Kawawa naman siya kasi talagang naglalabada siya kung ano yung pinapasok niyang trabaho para lang mag-survive kami. Tapos, syempre, hindi naman enough yung sinasweldo niya sa ganun. Kaya, ang nangyari, after, I don't know how many years, she decided na mag-asawa uli. Kaya 7 kami kasi nagkaroon kami ng kapatid na half-sister ko. So, pero sa amin siya lumaki kasi nung nag-asawa si nanay, hindi nag-work out yung second ano niya kasi hinahanap niya yung ugali ni tatay na imposible na kasi isa lang si tatay, wala naman siyang kapareho. So, although mapakabait naman ng tatay ng kapatid ko, ang problema nga lang is not, syempre, iba magkaiba silang tao So now I get tired na, so nag-separate din sila pero nagkaanak siya ng isa. So kasama namin lumaki ang kapatid ko. Pero ang tatay niya, once in a while, dumadalaw ng time na yun, kahit papano. Gusto naman yung matanda. Ang problema ko si nanay ko, ayaw niya na talaga. Ayaw niya na parang sa kanya nawala yung, kasi parang ang nakita ko kay nanay, kaya siya nag-asawa dahil, kaya para makatulong sa kanya. Syempre, yung nakuha niya, syempre, hindi ko alam, hindi rin siguro, wala rin siyang permanent na trabaho. So, nahirapan si nanay talaga. Talagang very siya na yung makikita niya ay katulad ng tatay ko. But anyway, sa kabaitan naman, okay naman siya. Wala akong problema doon. Napaka magalang na tao at saka hindi sila bastos kahit mga babae kami. Mapapagkatiwalaan mo sila. So, yun ang nangyari na nanay, ang nangyari sa kanya, ang ginawa niya, nagtinda siya sa, ang dami niyang pinasok, palengke, naglako ng mga paninda. Actually, natatandaan ko noon, sinama niya ako one time sa palengke, yung like 3 o'clock in the morning. Imagine that, tas hahabol ka pa ng bus, napakahirap. Pero ayaw ni nanay yun, ayaw niya yung sinasama niya kami, kaya lang minsan, kailangan niyang magsama at saka siguro gusto niya rin pakita kung ano yung trabaho niya. But ayaw niya yung madalas, hindi ako masyadong nakasama kay nanay ng ganun. Kaya siguro na awang-awa siya sa amin kung yung ganung klaseng trabaho. Tapos sa palengke, nagtinda siya, pero alam mo si nanay, pag nakikita niyang hindi pa rin enough, she's gonna find a way for another option. So, she decided na maglako ng pagkain instead sa palengke kasi yung paglako is like, i-deliver mo yung pagkain, yung mga kung ano man, gulay, meat sa mga tao. Sure yun kasi may suki siya. So, talagang yung dinadala niya, iba order na dun. Pero kinikerry niya yun everyday. Napakalayo ng nilalakad ng nanay ko noon. Diyos ko. Nakasama rin ako doon, but most of the time yung iba kong kapatid na mas bata kasi syempre kasama niya maliliit. Kaya lang, minsan nahihirapan siya kasi bata yun, tas lalakad siya ng lalakad. So, nakita ko yun. Kita ko si nanay, naawa siya sa amin. Kaya most of the time, siya lang mag-isa yung naglalako kasi naawa siya sa amin. Tsaka ang dami niyang ang dami niyang suki talaga noon. Talagang maganda naman. Tapos yung mga kapatid ko, natuto yan, naglalako din yan noon ng mga mahilig. Pinasok ni nanay lahat
pati yung maggawa ng mga kakanin para pinaglalako niya yung mga kapatid ko. Ako ayoko, eh. I don't know, nung bata ako ayoko talaga lalabas, eh. Ay gusto ko, dun lang ako. Pero nagtitinda rin kami sa bahay. Yung maiiwan, yun yung nagtitinda sa bahay. Like, kung ano-ano lang. Pati yung mga prutas, ini-slice niya yan, mga kakanin, ibebenta niya yan sa harap ng bahay namin. So, talagang very, ano si nanay, masipag. Kaya, yung mga taong nakikita kong mahirap dyan, alam nyo, there's always a way. Pagkabuhay ka, marami kang way to survive. Kaya yun ang buhay namin talaga. Kaya lang talagang nahirapan siya nung uh, yung syempre, sabi niya nga siningil na siya yung sa pag-abuse niya sa katawan niya. Kaya maaga siyang na handicap, you know. May bone problem siya. Syempre, what do you expect? Magkakaroon ka ng diabetes. Lahat yan, tatamaan lahat ng organs mo. So, anyway, ang natapos din naman ang paghihirap ng nanay ko since yung dalawa kong kapatid uh, kahit papano nakapagtrabaho sila during that time. Siya yung katulong pala yung mga kapatid ko during that time ni nanay kasi hindi naman enough for anim kami. Tapos ano kaya maaga nagtrabaho yung dalawa kong kapatid actually. Tapos ako yung taga-budget lahat ng pagkain namin. Kung ano yung iiwanan ng ate ko sa akin, yun lang ang bibilihin ko, you know. Kaya natuto siguro ako paano ako mabuhay, paano kami mag-survive na pagkasyahin mo kung magkano lang yung hawak mo. So, lahat talaga yan in-experience namin during maliit kami. Hanggang sa makapag-asawa na sila, tapos kami nakapag-asawa na kami halos lahat. So, nanay is still working during that time kahit papano. Pero nung medyo nakaluwag-luwag kami, especially nung makapunta na yung makapag-asawa yung panganay namin kahit papano, big help siya sa amin magkakapatid. And I acknowledge yung lahat ng ginawa niya sa amin na hindi niya kami pinaghiwa-hiwalay na magkakapatid. Tapos, she helped us, she worked hard para sa amin. I always remember that. I always look back for yung mga blessings na ibinigay sa akin. Hindi ko yan nakakalimutan. And then, talaga nagtulungan kami magkakapatid paano kami mag-survive. And sa awa ng Diyos, naka-step naman kami ng a little bit. It's not that, like mayaman, but it's okay. Anyway, so, na-meet, yung sister ko in Arizona, I have two sisters in Arizona. Yung isa kong sister is nakapunta yan dito, nauna siya sa akin. Tapos, nung sumunod na ako, kasi na-meet ko yung asawa ko, siya ang nagdala sa akin dito. And then after, si ate yung nauna, kaya siya yung nakiusap ako sa kanya na i-process niya yung papel ni nanay, and then I will take care of the expenses para madala ko siya dito kasi I want her to see, ang buhay dito. Gusto kong gusto kong makita niya rin yung Amerika, pero ayaw talaga ni nanay dito because she's so scared na yung language, hirap siya talaga. That's the reason I forced my daughter na mag-Tagalog. Ang anak ko is born here but dito siya. But marunong siya mag-Tagalog, fluent siya mag-Tagalog, kaya she can communicate to nanay. Kaya nanay is not having problem communicating with my daughter since she was young. So, nakapunta si nanay dito, finally, when she was about 57 years old and my daughter is only 3 years old during that time. So, kaya lang, the problem is nanay cannot compete with life here. So, kasi syempre, first is the language plus during that time talagang disappointed siya dito sa Amerika because America, usually, pag narating mo to, yung first year mo talaga is a very, very depressing kasi mako-culture shock ka kasi sa atin puro tao yung nakikita mo and then pagdating mo dito wala kang makitang kapitbahay. So sabi niya sa akin, anak, anong gagawin ko dito kung wala naman akong kausap, tas wala naman din kaming
what do you call this, yung mga Filipino channel, and then wala rin siyang phone card para makontak niya yung mga kapatid ko. So, sabi ko sa kanya, tiis-tiis lang na kasi pagka makakakilala ka rin, kaso nga lang, paano ko naman gagawin yun? I'm always working, you know. Um, sa mall pa ako, nasa salon nagtatrabaho noon, kaya minsan dinadala ko siya pero ayaw niya rin yun kasi napapagod daw siya ng kakalakad all day, tas wala siyang mapagpahingahan. So balik na naman, stay home siya. Tapos sabi niya, kinausap niya na ako, talagang ayaw niya na talaga doon kasi nga naman ine-expect ng nanay ko pag andun ako, magkukwentuhan kami, ganyan. Wala akong time sa kwento-kwentuhan namin kasi pag dadating ako, um, kailangan ko pang asikasuhin yung anak ko plus yung mga laundry. Yung mga laundry hindi ko pa masyado sa kanyang inaano kasi nga hindi niya pa alam maggamit ng mga dito appliances. So hirapan siya talaga dito, na prostrate siya. So pero sa akin naman it's okay kasi sabi ko naman sa kanya na pag hindi mo kaya hindi mo matiis dito, you can go home. Basta ang importante, makakita mo tong Amerika. And before that, sabi ko sa kanya, hindi ko na siya mapigil kasi 3 buwan lang ayaw niya na talaga. Umalis siya ng 3 buwan yung after 3 months siya dito. So sabi ko, Nay, punta ka muna kay ate, tsaka doon yun kay bunso namin. Sabi niya, pumunta naman siya kasi sabi ko, Nay, subukan mo doon, baka gusto mo doon, baka mag-change ang plan mo na mag-stay ka dito sa Amerika. So pumunta siya doon, pero still ayaw niya daw doon. Sabi niya mas nalungkot daw siya doon. So kala ko dahil dalawa sila doon, mai-enjoy niya. Pero syempre alam mo, ang Amerika talaga walang time kami. Kung may magulang kami dito, we don't have time. Kasi nagtatrabaho kami. Kaya yung mga hindi pa nakakapunta rito, masarap lang din sa Amerika dahil may trabaho dito. Tamad ka lang kung hindi ka mabubuhay dito. Lahat yan makukuha mo, pero but you have to work for it. Hindi yan madali, hindi yan magic. Kaya ang nanay ko, very thankful, nakarating siya rito kasi nung 3 months siya dito, 3 months din siya sa ate ko. So basically 6 months siya nagstay dito sa America, and then she decided to go home. Uwi na talaga siya. Kahit di siya magbalik, ayaw niya na. Anyway, so ganun na nangyari kay nanay ko. Pero pagbalik niya, hindi na namin siya pinagtrabaho kasi marami na siyang sakit-sakit. Nag-start na yung kanyang diabetes, yung mga ano-ano. Siyempre, na siya noon magsi-60 na siya noon. So, siyempre, marami na yung mga sakit-sakit katulad namin ngayon. So, anyway, so doon na siya sa Pilipinas. Ngayon, sabi niya gano'n, pag nakikita niya yung mga kapatid ko, sabi nila, yung mga pagpahalagahan nyo, yung mga tinutulong sa inyo ng mga kapatid nyo doon dahil ang buhay doon hindi madali. Kala ko madali lang sa Amerika, pero hindi pala. Ang daming kailangan i-consider na, anything na pinapadala sa inyo, anything, i-value nyo yan kasi hindi yan madali. Sabi niya ganon. So, at least naintindihan niya yung buhay dito. So, ayun, after gumrabi na yung sakit ni nanay, yung mga bone niya. Kaya yung alis ni nanay ko dito, hindi naman ako nagtampo sa kanya. Kasi, imaginein mong andito siya tapos ma-handicap siya. Hindi ko siya maaasikaso. At least dyan, I'm so thankful na naalagaan si nanay during that time, But anyway, si nanay naman, may kasama naman siya sa bahay kasi yung stepfather ko, bago pala ako umalis dito, inano ko siya na kipag-deal ako sa kanya na doon na lang titira sa kanya yung stepfather ko during 80s pa lang yan. Sabi ko sa kanya, doon na siya titira kasi kawawa naman yung matanda. Wala rin namang permanent na tinitirahan, wala rin pamilya. So sabi ko, doon na lang para tulungan siya. Actually, ayaw ni nanay yung kasi ayaw niya na sa kanya. Pag ayaw na talaga ng tao, ayaw. Kaya lang, I have to, talagang pinuwersa ko siya na, Nay. Talagang sinabihan ko yun bago ako umalis, huwag niyang papaalisin kasi pag pinaalis niya, sabi ko sa kanya, Nay, stop ko yung whatever na nabibigay ko sa'yo. Kasi kaya nag-stay yung matanda sa kanya.
which is okay naman dahil dumating na yung time na handicap na si nanay. At least may kausap siya. May mga kapatid ako, dalawang lalaki doon sa ano niya, compound niya. But still, iba pa rin yung kabahay niya. Pero hindi sila couple. So, okay lang naman yun. So, ayun, yun ang kwento ni nanay ko. Matagal silang magkasama nung stepfather ko as a companion until mamatay yung matanda. Kasi yung kinuha ko yung matanda na yun, yung kinuha namin siya, ilang taon lang yun. Tapos, namatay siya ng 5 years ago. So, 2000, ano na yon 17. So, matagal din sila magkasama ni nanay. Kaya si nanay, nalungkot din yun nung nawala yung matanda. Akala nyo ba? Na-stress din siya doon. Kaya isa rin yun na nagpahina din sa kanya kasi na-feel niya yung being alone, being by herself. But the good thing, ang maganda lang kay nanay ko, andyan yung hipag ko during that time. Siya yung nag-aasikaso sa kanya kahit papano. Hindi naman siya pinapabayaan. Most of the time, yun talaga ang nag-take care sa kanya kasi kaming mga anak niya, wala naman kaming doon. Hindi naman kami like, katulad niya na, andun lang sa paligid. But explain ko naman kay nanay yun na much better. It's okay kasi ganun talaga, hindi tayo ibibigay sa atin lahat, di ba? Kahit wala kami dyan, sabi ko at least we able na i-provide siya sa mga gamot niya, hindi siya kawawa, pang everyday niya, kahit papano, di ba? Kaya lang, ganun talaga ang buhay. Wala talagang perfect. So, for now, yun muna ang kwento ko sa inyo about my mom. And then, before ko start yung experience ko din about my daughter, yung when she was still here. So, eto na lang ang ginagawa kong panglibang ko sa sarili ko. So, I hope you don't mind. Sana huwag kayong magsawang makinig sa mga kwento ko. May malungkot, pero at the same time, mayroon din namang magandang mapupulot dahil isinishare ko sa inyo na walang imposible kung tayo ay magsusumikap, di ba? At saka kahit nasaan tayo, hindi mo kailangang pumunta kung saan-saan, pero kung may chance, why not, di ba? Pero kung wala, it's not end of the world yet. Kasi diyan sa atin, magandang Pilipinas eh, very resourceful ang mga ano diyan, yung land natin is a bless, kasi imagine lahat, pwede ka magtanim, di ka magugutom diyan, basta maging masipag ka lang. At saka kahit wala kang lupa, pwede naman mga pots eh, kahit papano, kaysa bibilihin mo pa, ang dami, kasi dito, kahit indoor, nagtatanim kami, look at my plant, it's inside, indoor yan, pero, yun talaga, at least nagsusurvive sila, pagtiyagaan mo lang. So, anyway, dito na lang muna ang kwento ko, and then, maybe I can start with my daughter na sa next video ko. But for now, ito, focus muna kay nanay kasi nanay just passed and gusto kong i-release yung whatever inside of my heart sa dibdib ko para hindi ako mahirapan mag-grieve. Kasi yung grieving process is the hardest. Actually, this is my first time na back to work ako. 1 week akong hindi nagtrabaho. Binigyan ko ng time yung sarili ko, makapag-isip, makapag-relax para ready naman ako sa mga client ko. So, till next again, hope nakatulong ng konti sa mga taong, hopeless na walang hopeless, basta buhay may pag-asa. Okay, so please subscribe naman kayo sa aking channel. And then mag-like at saka mag-share na rin kayo. Thank you so much everyone. Have a good one. God bless us all. Thank you.